Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento sa buhay at bawat kwento ay may aral at tagumpay na natutunan. Be an inspiration. Be one of our guests in our next Spotlight. Hello mga ka-idol! Excited ako masyado dahil ito po ang first episode ng ating programang Spotlight with me, with Doc Lito. At ang una-una pa talaga nating makapanayam sa araw na ito ay walang iba po ang pinakamabait, pinaka-generous na public servant at negosyante. Walang iba kundi si Doc Alvin Sahagon! Woo! Congrats, Doc Alvin. Anong nararamdaman mo? Nasuki ka na ng mga awards dahil ang dami mo na kasing na-inspire ng mga tao sa buhay mo. Well, I'm very flattered naman dun sa mga recognition na ginagawad sa atin. And nakikita yung ating mga advocacy efforts na ginagawa sa mga kababayan natin. And gusto nating makakapag-inspire pa ng mas maraming mga tao, syempre, para tularan tayo na mas marami pang matulungan na kababayan natin. Ito po ang kwento ng buhay ni Doc Sahagon na bago naging idol ng maraming tao, ay meron po siyang negosyo. Pwede ba may kwento sa amin kung anong ginagawa ninyo, Doc? Well, isa sa mga advokasya na ginagawa namin ngayon, it's like a movement actually, is yung paghihikayat ng mga tao na maging social entrepreneur. So yung advokasya ng pagiging social entrepreneur, ito yung ibinabahagi namin na kaalaman sa mga kababayan natin. So every time meron kaming ginagawa mga mission, mga medical mission, mga relief operations, or mga ginagawa namin na pagtulong or pag-ayuda sa mga kababayan natin, lalo na kapag panahon ng mga trahedya tulad ng COVID-19. So hindi lang kami nagbabahagi ng tulong sa mga kababayan natin kasi it's not enough to give a man a fish. So kailangan maturuan din natin yung mga kababayan natin tumayo sa sarili nilang paa. So it's like teaching them how to fish para nang sa ganun hindi sila magiging dependent. So hindi kasi maganda yung tumatanggap ng tulong yung mga kababayan natin. Baka masanay. So ang ginagawa naming advokasya is every time na tutulong kami, we make sure na meron kaming ibinabahagi na kaalaman, awareness, especially education. Kasi isa sa mga tools na very effective in fighting poverty is yung edukasyon. Yan ang kalaban ng kahirapan. Yeah, no? Tama yung ginagawa mo na hindi lang tayo puro bigay, no? Kundi tinuturoan natin sila kung paano nga talaga sila mangisda. Sa buhay mo, Doc, bago mo narating yung ganyang status mo sa buhay, ano yung mga lesson mo na natutunan way back nung ikaw ay kabataan pa, sa pamilya mo, etc.? Well, natatandaan ko kasi nung time na bubaksak yung negosyo ko, dumating ako sa punto na, kumbaga, yung masasabi natin na dapa o yung pivotal moment ng buhay mo, dadating siya sa estado na gano'n. So, yung darkest moment, kumbaga. Ang na-realize ko dito is yung unang-una, yung pagpapahalaga sa ultimo sentimo na meron ka. Tapos yung pagkakaroon ng aggressiveness. No? So na-realize ko rin na hindi sapat yung pagiging masipag, lalo na sa panahon natin ngayon. So kailangan maging maagap din tayo. And tama yung kasabihan na daig palagi ng maagap ang mga masisipag. And walang yung mayaman sa mga masisipag. Karamihan sa mga nagiging mayaman ngayon is yung mga aggressive. So meron ako yung tinatawag na hunger, aggressiveness. Tapos natatandaan ko rin, lalo na nung bago ako nagkaroon, is yung I was financially literate, and then I was blessed na realize ko to or na-expose ako ng mahagang panahon bago man ako nagkaroon yung financial literacy. Kasi madalas sa atin pag nagkakaroon ng pera, hindi natin alam kung anong gagawin natin. So doon tayo nagkakaroon ng malaking problema. Kasi yung pera madaling maubos. Kaya kapag madalas hindi mo alam kung anong gagawin mo sa kanya, mahugulat ka na isang araw, yung 1 milyon, 2 milyon na dumaan sa palad mo, sandali lang palang mawala at ang hirap niyang bawiin. Pero kung ikaw ay properly educated, financially literate ka, pag nagkaroon ka ng pera, kahit na gaano man yan kaliit or kahit na gaano man yan kalaki, mas lalo mo pa siyang mapapadami. Especially kapag alam mo kung ano yung gagawin mo sa kanya. And palagi ko nga sinasabi sa mga
training ko, sa mga seminars ko, hindi pera nagpapayaman sa tao. It's actually what you do with money. Yun ang pwede magpayaman or magpabago ng buhay. Tama, no? Natutuwa ako doon sa sinabi mo na, alam mo, hindi lang sipag din na nakakatulong para tayo umangat, no? Marami tayong magsasaka na masisipag, pero hindi din nila alam kung paano talaga gagawin o hawakan ng pera. Tama yung ginagawa ninyo na ini-educate niyo yung mga tao when it comes to handling money. Pero curious lang ako, Doc, kasi yung istorya ng buhay mo, napakahalaga sa'yo ang 500 pesos. Ano bang kwento ng 500 pesos na to sa buhay mo? Kwento mo sa akin, Doc. Actually, 500 pesos na yun is actually symbolism. Symbolism siya of hope. Kasi dumating ako sa point ng buhay ko na kung saan na-realize ko na 43 years old ako, broke, walang trabaho. Tapos, wala akong 500. So, meron akong opportunity na gustong kunin or gawin. Kaya lang, nangangailangan siya ng kapital na 500 piso. And doon ko na-realize na for the past 43 years na nag-i-exist ako, there must be something wrong na nagawa ko or naging desisyon na mali kung saan dumating ka sa punto na wala kang 500. And ang ano pa dito, nakakatuwa pa dito is yung 500 pesos na nawala ako, itinulong pa siya ng ibang tao. Kumbaga, hindi pa siya galing sa akin. Galing pa siya sa ibang tao na may tuturing natin na pinadala ng may kapal na bilang anghel na kasi isa sa mga nire-request ko yan sa mga prayers ko na sabi ko, Lord, payamanin mo ko. Baka naman pwede mo akong padala ng anghel. And sawa na ako sa hirap, blah. Ganun yung mga sinasabi ko sa mga prayers ko. And nung dumating ako sa punto na walang-wala ka, tapos merong tumulong sa'yo, ay nakakataba ng puso. Kaya ultimo sentimo, iba yung tingin mo sa pera ngayon. Very valuable siya na kumbaga wala kang gustong sayangin. Gusto mo talaga pahalagahan bawat kikitain mo ngayon, na-appreciate mo, which is hindi siya nararanasan ko dati nung meron akong pera. So, siguro dumarating tayo sa punto ng buhay natin na kailangan nating maumpog, kailangan nating matisod, kailangan nating matauhan at some point, at ito yung magpapa-realize natin ng mga maling nagang desisyon natin, and yun din ang magpapabuti sa atin. So, anything that happens to us na sa tingin natin hindi maganda or masama or trahedya, actually may purpose siya. It can actually make us grow wiser, stronger, and lalong-lalo na makakatulong siya sa ating personality development at saka mas nagiging aware tayo sa paligid natin. Yun na pala yung istorya ng sikreto kung bakit nababanggit yung 500 pesos, no? Tama yung sinasabi mo, sir, eh. Minsan, yung masarap tumulong kasi lalo na kung alam mong wala ka noon, yung may pinagdaanan ko noon. Kung tatanungin natin ang mga kababayan natin, kahit sino, kung gusto nilang yumaman, gustong-gusto nilang yumaman. Pero ang tanong, paano ba yumaman? At yan ang gusto ko itanong sa'yo, Doc. Paano ka yumaman? May formula ba? Well, actually, lahat ng tao gustong yumaman. Yes. Kaya lang, unfortunately, hindi lahat ng tao pwedeng yumaman kasi hanggang dun lang yung level ng pagyaman na meron sila. Yung hanggang gusto lang. So, we need to take action. Yes, kasi. right. And madalas, yung iba naman, nagtitake action sila sa maling paraan. And sa pagyaman kasi, ang isa sa mga sikreto dito siguro, is yung naibahagi din sa akin ng mga financial guru nung ako'y nagsisimula. Kasi nung umattend ako sa isang seminar ng financial literacy, sabi ng isang foreign speaker doon is, never make the mistake of chasing after money. Huwag ka daw magkakamali, habulin yung pera. Kasi the moment you chase after money, hinabol mo yung pera mas magiging mas mabilis pa tumakbo sa'yo. And the more you wanted something, mas lalo siyang lumalayo. Ang sabi ng mga financial guru ngayon, even yung mga modern day financial guru na mga social entrepreneurs din na tinatawag natin. Lahat sila sabihin pare-pareho. Kung gusto mong yumaman, kailangan i-attract mo yung pagyaman. Ina-attract lang pala yung wealth. And the best way to attract wealth is to become a magnet. And paano ka magiging magnet? Kailangan mo ng execution or performance ng good deed. Kailangan meron ka raw gagawin na isang mabuting gawain. And it is even biblical na sinasabi doon na anything na gagawin mo na kabutihan, kahit man yang gaano kaliit, no? Ibinabalik yan sa'yo. Whether you like it or not, even atheists believe this, na lahat ng gagawin mong kabutihan,
pag yan binalik sa'yo, 1,000 folds, siksik, liglig, umaapaw. Maapaw, no? Hindi magiging madali ang pagyaman kapag ka hindi mo siya naintindihan kung paano. And we di natin kailangan siyang gustuhin lang maging mayaman. Kailangan we need to take action. Very important. At saka syempre, ang pagyaman, kailangan iisipin mo dito is selfless act. Kumbaga, kailangan mo maging servant leader. Gagawin mo yung pagyaman hindi para sa sarili mo, kailangan gagawin mo siya para sa ibang tao. Yeah, thank you. Ang ganda ng mga wisdom na sinishare mo sa amin, Doc. I'm sure yung mga kababayan natin, mga ka-idol natin, marami na pupulot ng mga wisdom galing sa iyo. Grabe, no? So, dapat talaga tayo mag-aral. Siya nga may pera na siya, pero nag-a-attend ng training, nagpapaturo sa mga financial guru. So, isa yan siguro sa mga sekreto, ano? Ngayon, Doc, anong maipapayo mo sa mga taong gustong magnegosyo? Sa pagdinegosyo sa makabagong panahon, meron kasi tayong tinatawag ngayon na digital platform. Yan. Social enterprise. Yan. We now live in an information age. Ang pagyaman ngayon po is napakadali na. Same thing as the communication, ang bilis ng communication, and lalong-lalo na ang pagyaman. And we are blessed dito sa Pilipinas kasi sa Pilipinas ang daling yumaman eh. Ang mga maraming pera dito sa bansa natin, mas lalong dumadami ang pera. Kasi sobrang daling yumaman sa Pilipinas. So, mas marami kang pera, mas advantageous ka. Now, ang kagandahan kasi ngayon sa pagninegosyo, sa modernong paraan ng pagninegosyo ngayon is hindi lang pera ang kailangan mo para yumaman o para umasenso. Kasi meron tayong tinatawag ngayon na bagong paraan ng pagninegosyo or industry, ang tawag sa kanya, social enterprise, which is the direct opposite of capital enterprise. Dati kasi ang bridge, ang gap ng mayaman at saka mahirap napakalaki. Ganito siya. So, ang mga mayaman, lamang na lamang siya kasi may pera sila. So, money begets money. The more money you have, the more leverage you can buy. And yung mga mahihirap, lalong maghihirap siya, definitely. Dahil wala silang pera. Right? So, ang pagitan ng mayaman at mahirap, ang sagabal, pera. Ang issue palagi pera. Pero because of information age, wala nang gap ang mayaman at mahirap. Hindi na pinag-usapan ngayon kung ikaw may pera ka ba, kung gusto mong yumaman, hindi mo na kailangan ng pera. Ang labanan kasi ngayon, paramihan na ng tao, paramihan na ng kakilala. So kung wala kang pera or yung tinatawag natin na net worth, kailangan mo mag-build ng network. Tao, people you know, mga tao na susubaybay sa'yo, magpa-follow sa'yo, susunod sa'yo. So kaya nga meron tayong mga tinatawag na mga influencers ngayon. And because of the technology that we have now, lalo na yung iba't ibang klase ng platform ng pagninegosyo ngayon, like social media, meron social enterprise, may ang daming mga online e-commerce na tinatawag. Literally, pwede ka na magnegosyo online sa bahay lang. So, hindi dapat tayo magpapahuli. So, kaya kami po dito sa Advocate Change Club, ipinopromote namin yung advokasya na yung isang uri ng negosyo na walang labasan ng bahay, pero baguhan ng buhay. So, kailangan mo lang cellphone, tsaka internet. Ang tawag po dito, fintech o financial technology, kung saan ang mga individual ngayon pwede nang kumita kahit nasa comfort ka ng bahay mo, literally, gamit lang yung technology na meron ng existing ngayon na ang halos lahat may access, lalong-lalo na cellphone. So, yun po yung ina-advocate namin. Kailangan natin ng continuous learning, education, and you can all get that because of the information technology na meron ngayon. Information age na. Gone are the days ng industrial age. Ang mga taong yayaman sa panahon ngayon ay yung mga tao na maraming naniniwala sa kanya. Kaya importante, ngayon, kung gusto mong makapwesto sa ganitong klase ng pagninegosyo, simulan mo na mag-build ng trust, ng credibility sa maraming mga tao. Kailangan makatulong ka unselfishly to as many people as possible. Yan ang pwede natin gawin na pinakamagandang negosyo sa makabagong panahon. Yan, napakagandang advice yan. Ang dami nating mga ka-idol, mga kababayan na nasasayang na yung time ninyo sa kalalaro ng mga video games, mga internet games, etc. Magagamit pala yan para ikaw ay kumita ayon sa advice ni Doc Alvin Sahagon. Doc, alam ko ikaw ay talagang
public servant ka na talaga. May plano ka pang bumalik sa government? Well, yung ating party list na Maharlika, talagang naka-geared yan na sa 2025 ay ano tayo, talagang mag-kampanya. So, kasi isa sa mga advokasya natin na isinusulong is yung ma-realize ng mga tao yung pagiging Maharlika nila. Yung pagtatanaw sa tinatawag natin na heritage, culture, yan. At saka yung status ko. Kasi yung Maharlika po na tinatayuan ng party list natin, yung Maharlika party list, nire-represent natin dito yung mga katutubo natin, yung mga indigenous people, and yung sangkalahatan natin na kababayan. Yung buong mamamayan natin, gusto nating mapaalala sa kanila na unang-una, higit sa lahat, hindi tayo alipid. So kailangan nating maibilik yung dati nating status. Ang pagiging Maharlika kasi is nagre-represent yan o symbolism siya ng pagiging middle class. At yun yung goal natin. Kaya natin gusto yung mga Pilipino maging ganap na negosyante, utak negosyante, kailangan nila kasi maging middle class ang status. Kasi Yun ang tunay na Maharlika. Yeah, yan ang tatak ng pagiging Yes. tunay na Maharlika. Pag ikaw na-achieve mo yung status mo, social status na middle class or Maharlika, malayang tao, freedman. So, tayo po, gusto natin kasi matupad yung pangarap ng lahat, ng bawat isa sa atin na mamamayan natin, ang pangarap natin na one day, yung bansa natin, maging first world country. Ako, isa sa mga pangarap ko yan, biggest dream ko, na bago man lang sana ako pumanaw ng mundong ito, maiwanan tong natin, pansamantalang buhay, gusto ko sana makita yung bansa natin maging first world country. And the only way we can achieve yung first world country status, is kailangan mapadami natin ng mga middle class. So, para dumami naman ang mga middle class, kailangan dumami ang mga negosyante. So, kailangan natin isulong yung pagninegosyo sa mga kababayan natin. Lalong-lalo na yung uri ng pagninegosyo na social entrepreneurship o social enterprise. Napakaganda na nabanggit ni Doc, no? Ang dami natin natutunan, mga kababayan, mga ka-idol, at ang dami nating, he's really a business guru. The spotlight is yours, Doc Alvin. How to be you po ba? Well, actually, hindi naman po ako expert, hindi rin ako magaling, hindi rin naman ako ganun kasipag, actually, no? Pero, ang masasabi ko lamang po is, I'm so aggressive. And I have hunger. Even until now, kahit na meron na ako, I'm still hungry for change. And ina-encourage ko yung mga kababayan natin na unang-una, huwag silang mawawalan ng pag-asa. And always hold on to that faith. And of course, wag natin kakalimutan na ano man ang gagawin natin, kailangan meron tayong pag-ibig sa puso at ialay natin lahat ito. Hindi lang sa pamilya natin, sa bansa natin, kundi ialay natin dun sa lumikha. Amen. Amen. Sa amang lumikha. Tama So, yan. maraming salamat. Yan. Oo. Wow! Napakaganda ng usaping ito. Ang dami nating natutunan. At maraming salamat po, Doc Alvin Sahagon. Ako mismo na-inspire sa buhay ni Doc Alvin Sahagon. Doc Alvin, maraming salamat sa iyong inspiration. At alam ko maraming mga tao ang tutunan sa mga sinasabi mo. Ika nga, no pain, no gain. Yan ang sugal ng buhay. Isa lang si Doc Alvin Sahagon sa ipinanalo ang kanyang laban at ngayon wagi sa kanyang larangang pinili. Be inspired and be empowered. Dahil sa susunod, tulad ni Doc Sahagon, ikaw na ang next Spotlight with Doc Lito.